Noong linggo, nagbukas na naman ng bunganga itong si Erwin Tulfo. Patungkol dito sa bangayan ngayon ng China at ni Tariela. Tatanga-tangang Tariela naman kasi. Ngayon, ayon dito sa news at sinagot ito ng embahada ng China sa Pilipinas ha. Masakit yung sagot. Ayon sa news, sabi daw ni Tulfo, China has no right to police free speech in the Philippines. Senator Erwin Tulfo on Sunday condemned the Chinese Embassy of Manila for criticizing Philippine official remarks on West Philippine Sea, saying Beijing has no authority to police speech in a democratic country. Tanong, nagpupulis ba yung nagsasalita lang? Kasi kapag sinabi mong police, pinupulis ang free speech o yung freedom of expression sa Pilipinas na ang gumagawa ay ang China, ang pagpupulis ko ay meron ng authority. Meron bang authority yung China Embassy sa Pilipinas? Wala. Doon pa lang basag ka na, Erwin Tulfo. Bunganga, bago, utak ang ginagamit kasi. Ngayon, meron sagot ang embahada ng China sa Manila. Deputy spokesperson Chinese Embassy Go Hui. Sabi niya, you have the freedom to attack others. Sabi niya, meron kayong kalayaan para umatake sa iba. We also have the right to defend ourselves and push back. Meron din naman kaming karapatan para depensahan ang aming mga sarili at lumaban pabalik. Freedom of speech after all, sabi niya. So kung kayo pwedeng magsalita sa iba, sila pwede din namang magsalita. Hindi sila nagpupulis ng free speech, kundi nagsasalita lang sila. Kasi nga, sabi nila, kayo nga, may freedom kayong umatake sa iba. Alangan naman na hindi kami sumagot. Yun yung ibig sabihin. Sabi Mr. Senator, if you don't understand the diplomacy or the role of foreign embassies, sabi niya, Mr. Senator, kung hindi mo naiintindihan ang usapan sa diplomasya at sa role ng foreign embassies, you might want to think twice before commenting. Pwede bang mag-isip-isip ka muna bago mo buksan ang iyong bunganga? Parang ganon, di ba? Or at the least, take the time to understand what are public exchanges really about. So, these are public exchanges. Kayo kasi masyado kayong mapersonal, Senator Erwin Tulfo. Otherwise, you risk the becoming of a source of ridicule. Ay, shit, nakakahiya ka. Ngayon, kanina sa Senate session number 37, tingnan mo yung tsura niya. Bumira siya. Tingnan nga natin kung nasa hulog ba itong pagbibira na naman o pabida lang. Bunganga na naman. Mr. President, Kunwari, ang tapang-tapang. Grabe. Yung mga style nyo mga to, luma na. Kumbaga, bumenta na to. Hindi na ito yung uso ngayon. Naumay na ang mga tao. Sige na nga, pagbigyan na nga natin. I rise today in defense of dignity. Wow, on the rise of dignity. Tignan nga natin. Our national dignity. Wow, wag mo kaming isasama dyan. Spokesperson of the Chinese Embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told Sige nga. that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Of course, tama naman. Ikikriticize mo yung head of state, lalong-lalo na ibang head of state.
Kunwari yung Pilipino, si Tariela, ginawang katatawanan si Xi Jinping, tama ba? Baliktarin natin. Yung China, yung ano nila, yung spokesperson ng South China Sea, ganyan din ang ginawa kay Bongbong Marcos. Tama ba yon o hindi? Baka ikaw nga ang unang umalma, diba? Pantanga. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Wow, grabe. Ang tapang, no? Ang tapang. You are free to leave the Philippines daw. Sige nga, tuloy nga natin. Huwag mong ilaglag sarili mo, ha? Get the out. Wow, get the fuck out. Grabe, ang tapang, no? Tapang. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Grabe, nakakatakot tong mga Tulfo, no? Sinabihan ka dito, oh. Sinabihan ka dito, oh. Oh, Mr. Senator, if you don't understand diplomacy or the role of foreign embassies, you might want to think before commenting. Nauna to ha, kesa sa speech niya. Hindi niya pinansin, hindi na naman nag-isip. Bakit? Tuloy. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Wala namang ano, hindi naman sila nagle-lecture. Nagle-lecture ba sila? Tanga ka? Sabi nga dito, kung meron kayong karapatang umatake sa iba, meron din namin kaming karapatan na dumepensa at lumaban. Ano ba yan? Alangan naman na tayo na lang, si Tariela na lang. Okay lang na babuy-babuyin yung leader nila. Kung baliktarin mo yung sitwasyon, si Bongbong Marcos babuy-babuyin din. O di ba? Nagsasalita naman tayo laban din sa kanila. Pinapalayas ba tayo sa China? Tanga talaga to eh. Because freedom of speech does not exist in your country. Wow! Very bold accusation. Very bold accusation. Ano, sa Pilipinas pwede. Sige nga. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. Teka lang, Erwin Tulfo. Kanina sabi mo, wala kayong karapatang mag-lecture dito sa Pilipinas tungkol sa freedom of speech. Bakit ka ngayon nakikialam kahit sabihin pa natin sa bansa nila walang freedom of speech? Bakit mo pinapakialaman kung ano ang freedom of speech nila doon? Kung meron ba silang karapatang magsalita, mag-criticize? Bakit ka ngayon nakikialam? Tanga ka. Galit-galitan ka na nakikialam sila, nagle-lecture sa freedom of speech. Bakit ka nagle-lecture pabalik tungkol sa freedom of speech nilang hayop ka? Bobo ano? And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech. They are not policing, bobo. They are only answering. Policing is different. Policing, meron ng
authority. Wala silang authority. Nagsasalita lang sila pabalik. Ano ba yan? Intimidate Filipino officials or shame Filipino into silence. Wow! Wow! Sino bang nauna na ginawang katatawanan si Jinping? Hindi ba si Tariela? Tapos tayo ngayon, yung biktima kapag sumagot sila. Again sa naunang video ko sinabi ko na hindi ako natutuwa sa ginagawa ng China. Pero hindi rin ako natutuwa sa ginagawa ng mga hunghang na to. Ang tatapang ninyo. Ganito na lang. Paano kapag kakinat nila yung trade ng China at Pilipinas? Tingin ninyo, sino ang mas lalong maaapektuhan? China ba o Pilipinas? Na napakaliit ang Pilipinas pagdating sa ekonomiya kumpara mo sa China. Sino kaya ang aaray mga hinayupak kayo? Puro kayo bunganga eh. Bakit hindi nyo daanin sa diplomasya? Makipagdialogo kayo. Imbitahan nyo sa inyong mga opisina o magkaroon kayo ng forum. Pag-usapan ng maayos. Hindi yung ganito na nagra-grand slam kayo. Nag-grandstanding kayo. Ang kakapal din ng pagmumukha nyo, lalo ka na, Erwin Tulfo. Huwag mong kakalimutan na meron ka pang issue sa citizenship mo. Ang kapal ng pagmumukha mo na yung mga kapwa mo dayuhan, ginaganito mo. Pilipino ka, pero nire-relinquish mo para maging American citizen. Ikaw mismo ang umamin na yung birth certificate na ipinasa mo para maging US citizen, peke. Pineke mo. Ikaw mismo sa'yo mismo nanggaling na hindi mo na yung birth certificate mo na yun hindi ko po alam na ganun, peke. Ano na yan? Sinabi mo yan mismo, inamin mo sa programa mong punto asintado ba yon? Tapos magdadrama ka na lang. Ano ba ang masama sa isang ama na gagawin ng lahat para sa pamilya? Iniba mo na yung usapan dun. Erwin Tulfo, hindi pa tapos yung issue ng pagiging hindi mo Pilipino. Pinasa uli nga yung passport mo. Tapos, ikaw yung magaganyan-ganyan, magkukondena ka ng mga dayuhan, hindi mo ba natapos nga yung problema mo? Kung talaga bang dayuhan ka talaga o hindi? Naging Pilipino ka na naman. Kasi kailangan mong maging Pilipino. Kasi kailangan mong manalo bilang senador. Biglang Pilipino ka. Nung hindi mo kailangan na maging Pilipino ka, binitawan mo. Tinalikuran mo yung pagiging Pilipino mo. Kahit na illegal pa yung pamamaraan para nakuha mo yung US citizenship mo. Ano bang update dito? Di ba parang merong complaint dyan sa Senado para imbestigahan kung talagang Pilipino ka nga ba talaga? Di ba hindi ka nga ma-appoint sa DSWD dahil sa issue ng citizenship mo? Tapos dadramahan mo kami ng ganito. Tapang-tapangan. Ano kaya ang mangyayari? Katulad na lamang ng kapatid mo, si Rapi Tulfo.
nagsalita laban sa Kuwait. Binan ang mga first-timers na Filipino na papasok sa Kuwait. Kahit sino pa yan, turista, manggagawa, estudyante, basta first time mo, ban ang mga Pilipino. Anong ginawa ng kapatid mo? Wala. Nanahimik lang. I bet na kapag merong isang significant na mangyayari na madedehado ang Pilipinas dahil sa pinagsasasabi ng bunganga ng senador na ito, isa ito sa unang-unang tatahimik din.